kabilang lupa po, tanim ni Mr. Jamie Rositi po. Alam ba nila naglalaglagan sa bakuran ninyo? Kayo ba'y nag-uusap na para tumulong sila? Total, dahon naman ang galing sa puno nila yan. Alam po nila, nakikita po nila. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Kung pwede natin ipakita mga naglalagpasan na puno. Ayan yan, mga puno na mga malalaking puno. Ano daw ang problema natin doon? Ang bahay nyo ba yun sa dulo? Opo. Alright. So, ang problema ninyo, itong mga puno, lagpas-lagpas na parang natatabunan na ang harap ng bahay ninyo. Parang ganon. Opo, sir. So, ano pong gusto ninyo mangyari? Gusto niyo mangyari, tapyasan yung mga sanga? Ayun lang po siguro magagawa ninyo para medyo maganda rin naman kasi may punong kahoy dyan. Maganda yan. Pero para sa akin po, kung ang problema po ninyo, ito ba mga punong lupain na to, itong mga tanim na to? Tanim nyo ba yan o sa tanim ng kapitbahay ninyo sa kabilang lupa na yan? Sa kabilang lupa po, tanim ni Mr. Jamie Rositi po. Okay, kayo ba'y nag-uusap patungkol sa reklamo ninyo na medyo numalagpas na mga puno ninyo kapag medyo nalagas yung mga dahon, nahulog dyan, kayo naglilinis, sila ba'y tumutulong sa paglilinis man lang dahil mga dahon ang galing sa puno nila yan? Ganun ba ang usapan ninyo? Opo, sa bakuran po naglalaglagan. Alam ba nila naglalaglagan sa bakuran ninyo? Kayo ba'y nag-uusap na para tumulong sila? Total, dahon naman ang galing sa puno nila yan. Alam po nila, nakikita po nila. Kayo ba'y nag-uusap na kayo ba'y may alitan, may tampuhan? Meron po, sir. Ayun. Yun ang dahilan. Sa totoo, kung akong tatanungin nyo, diretso na ako sa inyo. Maganda po ang punong kahoy. Basta, wag lumagpas na medyo natatabunan ng bahay ninyo. Pwede naman tapyasin ng mga sanga. Pwede naman mag-usap-usap kayo dyan sa puno nila na kung maaari, pag medyo lumagpas na, hihingi kayo ng pahintulot sa kanila, ganun din sila, puputulin at tutulong din sa mga nalalaglag na mga dahon dahil galing sa puno nila yan. Alangan ba naman kayo magtatrabaho? Siguro yun ang unang nakikita ko. Ngayon, ano pa po yung sumbong ninyo na nilalapit nyo sa akin at bakit sinusumbong nyo po doon sa mga punong kahoy tinanim? Sir, nung nakiusap po kami sa kanila, sabi ko nung bago ako maliliit pa lang, tanggalin mo yan kasi dikit na dikit sa bakod ko. Paano kami makapagpabakod niyan kung dikit na dikit? Okay. Hindi sana kung meron nung espasyo, wala po eh. Yung bang tinatanim niyang puno na yan, may muhon ba kayong sinusunod? Yung muhon kasi magsasabi kung ano yung bahagi or mga lugar. Meron po, sir. Meron po. Alright, so hindi naman siya lumagpas sa muhon. Hindi po. Hindi naman siya lumagpas sa muhon, so wala akong makitang masama roon. Ang mahalaga, magbati muna kayo magkapitbahay. Ito bang si Jamie Rosete nare-reklamo ninyo? Opo. Alright, sige. Sa kabilang linya po natin, makakausap natin si Jamie Rosete, yung pong nagmamayari ng punong kahoy ng mahogany na inarereklamo na mag-asawa sa atin. Kumusta po kayo, Mang Jimmy? Mahirap. Mahirap. Okay. Mang Jimmy. Trabaho sa bukid. Okay. Mang Jimmy, medyo may kunting concern or reklamo yung kapitbahay po ninyo sila Margie at si Emmanuel Beloy, mag-asawa, patungkol sa lupa sa puno ata ninyo na medyo natatabunan na ata ang mukha ng bahay nila at saka pag nalalaglag ng mga dahon, sila ngayon naglilinis. Baka may magawa po tayo, Mang Jimmy, siguro dyan. Ano pong solusyon ninyo, Mang Jimmy? Sinabi ko sa punong barangay na talagang ibibinta ko yan. Kaya lang, wala pa naman Mang Jimmy, hindi po yun ang tanong ko, Mang Jimmy. Mang Jimmy, ang reklamo po, hindi po kung magbebenta kayo, i-harvest ninyo, negosyo ninyo. Ang reklamo, Mang Jimmy, may magagawa ba kayong tapyasan nyo naman yung mga sanga-sanga at medyo para hindi naman napiperwisyo at hindi natatabunan yung ganda ng bahay nila sa dulo kasi parang kuweba na sa loob dahil mga puno ninyo. May magagawa ba kayong tapyasan ng sanga para maging malinis naman at para hindi naman parang nasa ilalim na sila ng mga puno ng kahoy nito dahil yung punong kahoy may mga sanga, lumalagpas na po yung mga sanga at mga dahon dyan sa bahay nila. Pakiusap lang naman, kaya nyo ba? Oo, sir. Dahil yan, pumunta ng dinner kahapon Okay? para gagawa na sila ng... Mang Jimmy, Mang Jimmy, sandali lang po, para solusyon na tayo. Hindi po pinapuputol yung kahoy. Medyo tapyasan lang yung sanga na lumalagpas sa kabila. Talagang puputulin na lahat. Ano po, harvest nyo na? Sa akin, oo. Mag-harvest na kayo.
Oo. Siyempre, pag pinutol niyo yan, may tatanim ba kayo uli? Hindi na, sir. Ah, hindi na. Okay. Alright. Mang Jimmy, salamat sa iyong pag-intugon. Ano? Mang Emmanuel at saka Margin, narinig niyo ba? Yes, sir. Harvest niya po, hihingi siya ng abiso sa DNR, puputulin niya na raw, i-harvest niya na at wala na siyang itatanim. Okay na ba sa inyo? Okay po, sir. Pwede pong magdagdag lang po ako. Sige sir, okay. Sige, Mang Emmanuel, ano yung po yun? Ito, pag nakakainom po yan, sir. Sir, Mang Emmanuel, inlabas na po ako dyan. Away, kapitbahay na po yan, pambarangay na po yan. Ang ating tugon dito ay yung mga punong kahoy na medyo nakakaperwisyo sa kanila, ay lalagyan niya ng solusyon doon po sa puputulin niya, hihingi siya ng abiso raw sa DNR kasi i-harvest niya yan, ibebenta niya na, wala nang punong kahoy dyan, malinis na ngayon. Sige po, sir. Okay? Magbati-bati naman kayo, wag na nadalhin yung mga away kapitbahay rito. Kami po sa Bitag, ay solusyon agad kami sa mga pagtutugon kapareho ninyo. Importante po to. Nakikisama naman si Mang Jimmy, nangako siya. Mang Jimmy, hindi ba? May harvest mo na, hihingi ka lang ng ano sa DNR, tama? Para magkapera daw ako, sir. Okay, Totoo sige. naman. Dahil meron lang ako, mayaman sila eh. O di, hayaan mo na sila. Yayaman ka na kasi may pera ka na. Pag medyo pera ka na dyan, medyo, Mang Jimmy, pwede bang burger ka naman dyan? Pwede ba tayo yan? O papapaitan ka naman dyan? Biro lang, Mang Jimmy. Biro lang. At least masaya ako, nagkasundo na kayo. Ako, awata din ako. Okay. Ayaw kong makikipag-away. Wag naman, Jimmy. Nagreklamo, siya na nga ang tinutulungan sa pangreklamador. Okay, sige Mang Jimmy, okay na tayo yan kasi nagkasundo na kayo. Okay, gagawin mo na. May Mang Siya na nga ang Jimmy. tinutulungan sa pangreklamo. Mang Jimmy, meron ba kayong misis dyan? Ako, sir. So, Nandito si Kapitana. si Kapitana. Misis mo ba si Kapitana, Jimmy? Misis mo ba si Kapitana? Hindi, sir. Akala ko misis mo. Pamangkin ko. Pamangkin mo. Sino misis mo? Nandiyan sa bahay, sir. Okay. Ikumusta mo na lang kami, ha? Okay ba misis mo? Ha? Opo. Anong pangalan ng misis mo? Adelaida. Adelaida! Ang ganda ng pangalan niya nung araw, mga sinaunang panahon. Sir. Diba? Why, Adelaida? Siya ang pinakamaganda. Ayan. Bilib talaga ako si Jimmy. Okay, Mang Jimmy, maraming salamat, ha? Opo. Okay, kay ito naman, kanila itong mag-asawa, si Margin Emmanuel. O yan, solve na tayo, puputulin lang mga puno. Okay na ba kayo sa inyo? Okay po. Ay, maraming salamat naman sa pagiging sport ninyong pareho. Maraming salamat po sa pag-facilitate sa problema po namin. Okay. At your service po, ay kinararangal po na, nasisihan po kami na nasolbahan po natin yung problema. Kayo na mismo gumawa. Kayo na mismo rin ang nag-solve facilitator lang po ako. Sa inyo, sir. Okay, sige ma'am, maraming salamat po. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ng